kung sino man ang mahihirang na aresto sa akin, ginagampanan lamang niya yung tungkulin niya, ako isasama ng matiwasay, voluntaryo. At bahala na ang batas kung paano isesettle lahat ang mga pangyayari ito. Pero mukhang Ano po mga kababayan, ito na po kasasama na kakalungkot, kasama ng loob. Ito po si Senator Marcolita parang maagang namamaalam na po. Ito po kasi ang pangyayari mga kababayan na ito si Senator Marcolita ay parang may nakahanda ng arrest warrant. Gawa nitong, alam mo natin dito mga kababayan, napakasakit isipin na napakahusay sana itong mga politiko natin pero ginugulo sila. Pero itong mga negative na mga pangyayari sa ating bayan, i-convert muna natin into positive. Bakit ko ito nasabi? Dahil may mga bansa ngayon na wasak na talaga, wala na. May mga kasamahan ako rito na mga taga roon, hindi ko lang banggitin ang mga bansa nga parang nabubura na ang kanilang bansa mga kababayan dahil wasak na sa gitgitan ng gira. Pasalamat lang ho tayo mga kababayan na kahit papaano may bansa pa rin tayong mauuwian. Ang iba nga dito, mga ibang lahi dito, may mga gusto na silang umuwi pero hindi na sila makauwi sa sarili nilang bansa, kundi naninirahan na lang sila sa ibang bansa na parang may kumukup-kup sa kanila. Tayo ay kahit papaano, kami mga Pilipino, kahit anong oras pag gusto namin umuwi, kahit ganyan ang nangyari ngayon sa ating bansa, may mauuwian pa kami. Na masasabi namin na aming bansa yun, sariling ating bansa yung Pilipinas. Palakpakan natin mga kababayan. Ito na po mga kababayan, bago tayo magpatuloy, tunghayan muna natin itong panayam dito ni Senator Marcolita na nakakasama ng loob, nakakalungkot. ating palatuntunan, ito na po, Sen, puntahan natin. Sa kabila ng patuloy niyo pong pakikipaglaban, ipagtatanggol ang batas, sundin natin ang batas, at kayo po bilang senador ay pinanumpaan ninyo na ipagtatanggol po ang saligang batas, ang konstitusyon ng ating bansa. Mukhang iba po ang naging sitwasyon kong, Sen, dahil ito po ngayon ang ginagamit nila para kayo po ay pigilan, pahintuin sa inyong mga ginagawang ito. Ayun naman ay napansin ninyo na patuloy na nagaganap. Unang-una, akala ko nung makuha namin ang beat, ay may pagpapatuloy namin ang pagdinig sa Blue Ribbon. Ngunit nandun na yung isara nila yung Senado dahil meron daw security issue. At nandun pauwiin ang aming mga kawani, work from home. So, yung maliit na puwang na yon na may sa katuparan sana namin ang isang legitimate na pagdinig, pati yun napigilan nila eh. Opo. At sasabihin, hindi daw kayo nagtrabaho kasi ganun ang nangyari. Yung June 4 na nagawa namin, halos questionin pa nila kahit na nagamit namin ng session hall, pero wala kaming Blue Ribbon committee staff na nag-assist sa amin. So, yung huling bahagi sana, na maaaring matawag namin na huling-huling pagdinig na lang, hindi rin may sa katuparan natuloy yun dahil nga nakasara ang Congress. Ginawang garrison ang Senado. Parang garrison ng Hapon. Pero makikita sana ng ating mga mamamayan na sumusubaybay na gusto nating gampanan ang tungkulin natin sang-ayon doon sa pamamaraan itinatadhana ng aming mga tuntunin, lalong-lalo na yung batas. Pero talagang gumawa sila ng paraan para pigilan kami hanggang nga sila ay magkaroon ng power grab noong June 3, na kung saan kahit na 12 lang ay pinilit nila na gawin ang sarili nila na sila na ang namiminuno sa Senado. Yun ang ito po ang dahilan bakit nila pinipigilan. Halatang-halata dito mga kababayan na gusto talaga kung sino may kumpas ngayon dyan na hindi talaga matuloy itong flood control na investigasyon.
Klaro-klaro. Alam mo natin mga kababayan na kahit isinara nila yung Senate noong nakarang linggo pero tinuloy pa rin nila sa ibang venue at hinarangan itong mga senador para makadalo doon sa kung saan nila yun ginaganap. Ayun. Itong issue ngayon ni Senator Marcolita about sa plunder case kanya, nasitol na to, ilang bisis na to narinig natin na naipaliwanag na niya ng maayos doon. At kinonfirm na ng kumilik na wala palang problema doon. Pero pilit bubuhayin ulit. Para saan? Para talaga itong mapigilan. Dahil pag hindi ito nila ikulong ito si Senator Marcolita, itutuloy talaga. Kaya sa pilit na pilit nito ni Senator Marcolita mahanapan ng paraan para talaga maisawata itong korupsyon na nangyari sa ating bansa. Kaya ito ang nangyari sa kanya. Ito mga kababayan, mas madaling magiging mangmang kaysa magiging bayani. Ang pagiging bayani, ito na mga example. Sa araw na ito ang kapanganakan ni Jose Rizal. Itong pambansang bayani natin, ito ang kapanganakan birth date. Dahil itong December 30, itong araw na napatay siya. Pinatay siya sa mga taong gusto siyang patahimikin. Itong mga senador ngayon, hindi naman sila papatayin. Kung ikukulong lang, pahirapan, ito torture. Pero ito paliwanag ng Senator Marcolita. Sa palagay ho dito natin mga kababayan, kahit saan nila dalhin si Marcolita, hindi si Marcolita matatakot, hindi matitinag, hindi hihinto, itutuloy ang laban. Dahilan kung bakit yung pinakahuling pagdinig sana na aming magagawa pa, dahil kami naman ang legitimate na nahirang, ay hindi na namin tuluyang naituloy. Ang halip, sa halip ay pinagtiyagaan nilang talagang pigilin lahat ito. Hanggang sa makuha nga nila noong Miyerkules sapagkat nagkaroon ng special session, nawala na talaga sa amin yung liderato, lalong-lalo na yung Blue Ribbon Committee. Bukod doon, Jen, para siguro lalo akong mapigil sa ginagawa ko na tungkulin, na talagang tukuyin at ma-identify natin kung sino-sino ang mga tao sa likod ng malaganap at malaki ang nakawan na yan. Alam naman natin kung sino-sino sila. Pero yun ang ayaw nila. Itong nalaman nila, alam ho nila itong mga sino mga sangkot. At itong mga taong pumipigil ay isa o kasali sa mga sangkot or ginagamit ito sila para pagtakpan itong flood control issue. Kaya napakasakit mga kababayan na itong inaasahan natin nailagay pa sa alanganin. So ito po mga kababayan, itong nangyari ngayon ni Senator Marcolita, kasalanan naman ulit ba ito sa bumuboto sa kanya? O nagkakataon lang na kaya siya linagay siya dyan sa mga tao dahil gusto rin ng mga tao na maibudag dahil ito ang pinapangako niya sa mga pangyayari dati na kailangan talaga na may mananagot. Ito na ba ang kabayaran sa pagsisikap ni Senator Marcolita? Ito na ba ang kabayaran para sa mga taong umaasa kay Senator Marcolita na mapagbigyan ng hustisya ang kaban ng bayan na tayo'y pinakamahirap napasama tayo sa ninakawan? Nakalungkot pero tatawanan lang natin yung mga kababayan. Pero ito sign effect na lang tumatawa dito pero ako hindi ko magawang tumawa dahil ito ay pinapanood ko kanina na live siya. Naku po,
nakakasakit sa dibdib, sa totoo lang nakaka-stress. Kung sino pa yung tao may malasakit para sa sambayan ng Pilipino, sino pa yung tao nagsisikap para matunton, sila pa yung pinapahirapan. Pero yung mga tao talaga na mga involved, ilang bisis na pangalanan, ay mapayapang, nakalkalaya. Hindi man lang mababanggit minsan. Mahirapan pang banggitin. Kaya, mga kababayan, kahit tayo pinakamaliit, gagawa tayo ng alingaw-ngaw. Hindi naman tayo sa panggugulo. Para lang malaman nila, para bang nasa bahay ka, tahimik kong bahay, tapos may umiikot sa paligid mo na may magnanakaw o may tatangkang may masamang gawin doon sa loob ng bahay mo. Para hindi mapasok, magbigay ka ng paraan. Humanap ka na para mag-ingay-ingay ka doon sa loob para malaman yung nasa labas. Na gustong sumisira sa tahanan mo, may tao pala nakabantay, hindi tayo basta-basta makapasok. Ganon. Kaya itong ginagawa natin parang ganyan lang. Ingay-ingay tayo. Pero hindi sila basta-basta. Makapasok naman sila pero nababantayan na. Di ba? Pero gusto nating ma-formalize sa pamagitan ng pagdinig sana. Yes, tama po. Ngayon, ang ginawa nila, nag-imbento sila ng sari-saring mga asunto laban sa akin. Yun. At alam na natin na nagpahayag na ako ng mga ilang araw na nakararaan na may posibilidad na ako pang aarestuhin din. Yun na nga po. So taliwas sa mga pahayag ng mga ex-marines at saka mga ex-soldiers ng ating bansa, kung sino-sino ang binanggit nila na naka-receive ng mali-maletang salapi. Ako na hindi nagnakaw, Opo. ako na nagpipilit lang na magampanan ko ang tungkulin, ako pa yung kanilang aarestuhin. Oh. Yun. Ganyan ngayon kabalahura ang ating gobyerno. Ganyan sila ngayon ka-bright. Kung tatanungin mo ang Malacanang ngayon, sabihin nila, hindi kami nangingialam dyan. Pinaubayan na namin yun sa tamang ahensya. Pero ginagatungan nila, sila ang naglagay ng apoy doon sa mga ahensya. Ito, dadalhin niya itong apoy, isindi mo to kay isindi mo to. Sila ang inuutusan. Sila ang aso. Sabi nga ni Senator Cayetano, hindi na to mga tuta. Aso na talaga, malalaki na. Oh. So ito yung naipahayag ko na. Ako naman kung gagawin nila yun dyan, maliwanag naman na ako isasama naman ng payapa sa kanila. Ganun po ba? Sapagkat Dito mga babayan, pagkakataon nito, makikita natin, halimbawa makikita natin si Senator Marcolita, ipupusasa nila, nagkaganon. Parang kahit yung sa simula pa lang niya, doon pa lang siya sa kamara, hindi ko maisip-isip na dumarating sa punto na mangyari sa buhay niya. Na ito, hindi man lang sa nakita ko sa kanya, sa naobserbaran ko sa kanya, yung mga galawan niya sa kamara dati, kung anong ginagawa niya mga kasama niya sa kamara, naku po. Pinairal niya ang batas, tapos ito pa, pinabintangan niyo pa na lumalabag sa batas. Alam niyo po mga kababayan, sa niniwala lang dito na may katiwalian ang ginawa itong Senator Marcolita, bangag din. Bangag din ang maniwala nito. Sa mga kaso nito, bangag lang. Bangag lang din ang gumagawa ng ganito. kung sino man ang mahihirang na aresto sa akin, ginagampanan lamang niya yung tungkulin niya. Ako isasama ng matiwasay. Matiwasay, voluntaryo. At bahala na ang
ang batas kung paano isesettle lahat ang mga pangyayari ito. Pero mukhang Yun nga ang batas nga eh. Ito nga, Senator Marcolita, kaya nga eh, inaabuso na nila ang batas. Yun ang inasahan natin na sumusunod tayo sa batas. Pero itong nagpapatupad ng batas, inang aabuso ng batas. Dito natin makita mga kababayan kung sinong puti at sinong itim. Dito, klarong-klaro na. Kung baga, wala na tayo makikita ditong gray zone. Yung makikita natin na in between sa puti at saka itim. Wala nang gray. Diretso na to. Sa akin lang opinion mga kababayan. Diretso na. Binabalik na nila ang batas. Sinasabi na nila dati. Hanap sila ng paraan. Kahit yung kaso, ito na-confirm na wala talagang pagkakamali. Wala na. Pilit mong ibubuhay. Pero yung mga tao na ilang beses pinaulit-ulit na pinangalanan na hindi man lang maipatawag. Diba? Obvious na pangbabalik nila sa batas. At ito naman talaga, Senator Marcolita, kahit alam mo yung batas, dito natin makikita ha. Hindi naman ito tatakbo si Senator Marcolita, haharapin talaga. Pag halimbawa mangyari talaga to, dalawa na kayo ni Sir Jinggoy, o pangatlo ka na, andyan si Sir Bong Revilla, yun po, yung mga tao na humaharap sa mga kaso. Hindi tumatakbo. Kung baga sila yung mga tao na may mga potensyal na mag-expose ng mga katiwalian. Kaya sigurado sila na ito ang ililigpit natin. Kung baga, isa na tong sindikato. Itong nangyari sa ating bayan, mga kababayan, hindi na to simpleng korupsyon, sindikato na talaga. Yun ang sinasabi ni Senator Cayetano. Hindi na simpleng korupsyon na sabi-sabi lang. May sistema na sindikato ang ginagawa. Tapos pag halimbawa may magtuturo, ito kasama to, ililigpit ka talaga. Kung baga sa may kasabihan, piyait must die. Yung piyait, yung sumisigaw. Yung isusumbong ka, o ituturo ka, yun, patay ka. Hindi patay na physical, ha? Patayin ka dyan sa posisyon mo. Ito. Dadali na, tampakan ka ng kaso na hindi ka makapag-bail. bigat yun, Sen, sa pangyayaring yan. Kasi kung ganun po ang binabanggit nyo, well, ako personally, mukhang ang ating mga kababayan, parang hindi ata magiging katanggap-tanggap yung bagay na yun, Sen. Kasi batas is batas. Pagkatapos ganun ang gagawin sa inyo, mukhang parang... Lalo na kapag naliwanagan nila na ang kanilang ibinibintang sa akin ay yung pagkakaloob ng mga kaibigan ko ng pansarili nilang pagtulong sa akin. Opo. Pribadong pera nila na itinulong sa akin para makapangampanya ako. Ang nangyari pa dito, ang napakalaking dahilan, ito pang mga taong tumutulong. Baka may isama pa dito yung mga taong tumulong kay Senator Marcolita. Saan ka pa, mga kababayan? Dito lang ito nangyari sa ating bansa. Yung mga tao na tumutulong na magbuhat o magkarga sa mga pera ay hindi pinaniwalaan. At lalong hindi sila naniwala doon sa mga taong dinala nila ng pera. Pero selective lang. Dahil may mabanggit dyan, halimbawa nabanggit si Mark Villar. Naniwala sila, may dala para si Mark Villar. Pero pagbanggitin naman na kasama yung mga tulpo, hindi naman, di kami naniwala na wala o na
nadala ng mali-malitang pira itong mga tulpo. Pati na yung kapatid sa media, may subri pala, may envelope pala. Hindi maniwala. Pero itong plunder case mga kababayan, dito lang natin matutunan kay Senator Marcolita. Itong plunder, tupira ng bayan, yung pinakialaman mo. Yung ginamit mo. Tapos nangako ka na ito gagawin mo. Kapalit na magbigay ka ng posisyon. Parang sigurado ka na andyan sa posisyon ka. Pero sabi nga dito ni Senator Marcolita, pag hindi pa niya matalik na kaibigan, walang maniniwala sa kanya. So, yung nagbigay sa kanya ng tulong para magastos niya during campaign, kahit alam na ng kaibigan niya na kulilat siya sa survey, pang-ilan siya? Pinakabandang huli. Kaibigan na lang ang naniwala kasi nito Marcolita. Sa madaling salita, naawa ang Diyos. Pinagbigyan siya ng pagkakataon na magkaserbisyo ulit. At ito ang gantimpala para sa kanya, ikukulong. Isasama pa sa kasuhan itong mga taong tumutulong sa kanya. Tapos ang kaso plunder. Ang pagkakalam natin sa plunder, base sa kanilang mga paliwanag, ay pera ng bayan na pakialaman mo gamit ang iyong posisyon in exchange sa mga tao na pangakuhan mo ng posisyon din. Hindi, no? Hanip talaga, gobyerno ngayon. Ilang kayang politiko na kumandidato, hindi lamang nung nakarang 2025 elections, magmula sa pinakamababang opisina siguro, Mula sa barangay siguro. hanggang sa senador, ilang libo ang tumanggap ng tulong mula sa kanilang mga kaibigan, mga patron kung sakasakali. Paano mo ngayong ikakapit yun sa tinatawag na plunder? Yun. Diyan yung plunder kasi may kinalaman doon sa pagnanakaw mo ng salaping bayan. Salapi ng bayan po yun. O kaya kinonekta mo doon sa pangangako mo na bibigyan mo sila ng kung anong Ng klaseng pabor, pabuya o pangako na ginagamit ko yung aking opisina. Pero sa panahon na yun, naipaliwanag ko, nung ako'y kumakandidato, bukod sa kalabang ko na yung liderato ng Congress noong panahon na yun, nasa number 31 pa ako sa survey. Totoo po. Sino ako para mangangako sa kung sino man ang gustong tumulong sa akin? Kung mangako mo kayo, baka sabihin, niloloko mo ako, wag ko na mangako. Ang totoo niyan, sabi ko sa kanila, wala naman akong may papangako sa inyo. Sabi nga ni Mike Defensor, huwag ka na mangako kasi ginagawa lang namin dito, kaibigan ka namin. Yes po. Yun ang sinasabi ko. Kaibigan na lang ang naniwala na tumulong doon. Pag hindi talaga matalik na kaibigan, hindi talaga. Pag andoon ka sa mga oligark, tumutulong kayo na ganun. Yung mga oligarko, yung mga businessman, sabi, pag mag-release ako ng pera, saan ba yung survey mo? Dito ka pang 30 plus ka, ang layong-layo mo. Nagsasaya, para ka lang naghagis ng pera doon sa palayan. Pero kaibigan, Mike Defensor, alam mo natin sino si Mike Defensor? Tumpi, patong-patong yung ikinaso kay Mike Defensor. Pero may awa ang Diyos, mga kababayan. Ito mga taong hinagupit nila ngayon, ito ang mga taong may potensyal na makatulong na maituwid muli ang mali sa ating panggobyerno. Kaya huwag nating kalimutan. Titiisin natin halimbawa si Senator Marcolita mula ngayon up to 28 before ang election day. Before or 27, buong taon ng 27 ito ay makukulong siya. Pagka December, halimbawa last day ng December makakalaya to. Tuloy mo yun, Senator Marcolita. Nasa likod mo kami, yung iba nasa harapan na.
Ito nga ako, nasa harapan na. Haharap kami sa bayan ng Pilipino. Katulad namin. Ito po, ipaglaban natin. Hindi tayo na sabihin dito mga kababayan, sa pula o sa puti tayo. Doon tayo pipili kung sino ang gumagawa ng tama. Doon tayo. Huwag tayo mag-isip na itong tao nito ay magnanakaw. Kilalang kilala na natin kung sino magnanakaw. Itong nagturo sa mga nagnanakaw. Ito ang tumutulong sana matuntun sino magnanakaw. At ako'y naniwala. At sana naman kayo mga kababayan, maniwala tayo sa sarili natin. Pagdasal natin ang kalayaan nila. Ipagdasal din natin yung pagbukas pa. Kung baga sa camera, yung maliit na butas na sumisilip sa liwanag, bigyan natin ng mas malaki pa. Para makita natin yung buong liwanag na para mahayagan ang ating bansang Pilipinas. Tumutula ko eh. Yun na, totoo talaga mga kababayan. So, ako po'y naniwala sa 2028 matutuloy itong eleksyon. Hindi lang si BP Sara ang inasahan natin, kahit sino na makikita natin may potensyal. Pero mas maganda pag si BP Sara talaga magiging presidente natin sa 2028. Dahil alam mo natin ano ang karisma ng mga Duterte pag sila ang mamumuno. Alam namin na wala ka naman sa posisyon mga ako, number 31 ka nga eh. Ako nga nalulungkot. Kasi baka mamaya hindi mo makaya na sa dami ng ipinagod mo, matatalo ka rin kasi number 31 ka eh. Pagdating naman sa Kongreso, tinanggal ako sa lahat ng aking committees, tinanggal ako sa CA, pati yung aking ibinibigay na tulong sa tao, yung AX, yung tupad, pati yung panggamot, inalis lahat sa akin. Kulang na lang, pati sweldo niya ata, alisin eh. Hindi naman pwede na alisin yun. Yung sweldo na lang ang natira sa akin. Yung allowance, tinanggal din nila. Yes po. So, sino si Rodante Marcoleta na mangako na mag-commit na kapalit ng anuman ng may tutulong ninyo sa akin? Wala eh. So, yun mga kababayan, isa sa mga factors, isa sa mga background kung paano ka ma-convict ng plunder. Pero wala silang maipakita na ganon. Ang gagawin lang nila ngayon ay gigipitin itong tao nito para maisulit dyan sa Senate. Dahil sa palapit na impeachment ni BP Sara, nag-iba na ang kanilang arithmetic. Baka sabihin na lang nila yung 2/3 ng 24 o baka 2/3 ng andyan yung 2/3 lang ng present na senators. Yun ang pabasihan nila. Andyan pa rin ang 2/3. 2/3 of all its members who present in the plenary. Alam mo natin, andyan si Pindalo. Yung sa ombudsman. Yung sumasang-ayon kay Mr. Pindalo. Kasabwat sila ngayon. Yung tuta at saka yung aso, magkasama. Mag-ama. Mag-ama talaga. Yun ang kinakapit nila. Pribadong pera ay tinulong sa akin. Paano naging public? Paano naging plunder yun? Yun. At dito lang po mga kababayan. Ito po si Rene Bay. Salamat at mabuhay at mahal natin ang Panginoon. Mabuhay ang Pilipinas.